Magandang hapon, ito ang News TV Live. Nagpalabas ng temporary restraining order ang 3rd Division ng Supreme Court na pumipigil sa naunang utos ng Court of Appeals, 1st Division na nagbabasura sa arrest warrant laban kay Delphine Lee. Ibig sabihin, may visa pa rin ang arrest warrant laban sa may-ari ng Globe Asiatic. Nagbigay naman ng pahayag ang abogado ni Delphine Lee na si Attorney Willie Rivera. Panoorin po natin ito. Yan po yung convoy ng mga sasakyan na nagdadala kay Delphine Lee pabalik sa kanyang piitan. At panoorin po natin itong mga pahayag ng kanyang abogado. Sign, pre. Ikaw kayo, pahalang ko na lang. Dudukot ko. Halika rito. Bin, kapit ka ha. Meron dyan? Todo. Ay, walang Ojoy Willie Rivera. Why, sir? Why? They have concurrent jurisdiction with respect to Yan yung nagipahayag. Yan po yung naging pahayag ng abogado ni Delphine Lee na si Willie Rivera. At kasalukuyang si Delphine Lee ay binabalik na ng mga tauhan ng NBI sa kanyang piitan na pinag-utos ng korte. At ito, papakinggan po natin itong pahayag ng abogado ni Delphine Lee. Because I do not know that. Pero sir, on your part, you maintain na hindi po tama yung pagkakaroon. Yes, yes. Pero We should not be disrespecting the higher court, right? Sir, after hearing the side of PNP at NBI, ano ho yung naging ni Sir Delphine Lee? Naniniwala po ba siya makaka-cooperate sa hustisya dito? We're going through the process. That's what we're saying. We have to respect the rule of law. That's what I can say. Pero sir, di ba noted lang yung ginawa ng CA doon sa judicial, doon sa hiniling nyo before na clarify yung clarificatory judgment ng CA. Noted lang yung ginawa ng CA doon. So, ibig sabihin, hindi pa No. Do not put into my words into my mouth. There was already a decision on that. Do not confuse the facts. So, please. Tuloy pa rin yung arraignment sa Friday. If the RTC respects the higher court, she should not be the court should not be acting and comply with judicial courtesy. So hopeful pa rin sir na within the week makakalaya na si Delphine. No, we're just praying. We're up against a very powerful force and everybody knows that. Even the fact na nandun lang siya sa ordinaryong kulungan, na kasalanan ba niya kung pinaayos ng gobyerno ng Pampanga, may mga media practitioner making it malicious. I mean, if you're the one incarcerated, it's the same thing. It should be the same thing. But they make it a high-profile case. It's just a simple case. Just a simple case. Why are you saying, sir, it's a simple case? Kasi parang sabi ng pag-ibig, it involves 6 points. No. Because that's not true. I'll repeat it again and I have been repeating it. In the civil case, they said there is no damage. If there is no damage, there is no estafa. And they are barred by that. When they said they're only asking for litigation costs in civil law rules, you cannot say that otherwise in any forum for that matter. That's what I'm saying. Kung palang may 6.6 ka na wala, ba't hindi mo sinabi doon sa civil case? At yan po ang naging pahayag ng abogado ni Delphine Lee na si Attorney Willie Rivera. At sa puntong ito, kakausapin natin sa linya ng telepono ating kasamahan si Lia Manyalak del Castillo na nandyan sa Court of Appeals. Lia. Yes, nandito na ako ngayon sa Korte Suprema para nga sa inaantabayan ng briefing ng Supreme Court kung saan inaasahang i-announce na yung report na natin kanina na nagpalabas na ang 3rd Division ng Supreme Court ng TRO na pumipigil na ipatupad yung naging November 7 ruling ng Court of Appeals na siya ngang nagbasura yung warrant of arrest laban kay Delphine Lee. Tinignan natin kanina ng reaksyon nitong si Attorney Willie Rivera na abogado ni Lee kung anong magiging epekto nitong naging TRO na pinalabas ng Supreme Court dito sa dininig kanina naman na writ for habeas corpus ng kampo nila dahil ang ginagamit din nilang depensa doon sa kanilang writ kung saan sinasabi nila na illegal yung naging pag-aresto, ay dahil doon sa November 7 ruling na yan din na pinigilan nga ngayon ng Supreme Court. Sabi ni Attorney Rivera, hindi pa raw siya
makapagbibigay ng kanyang reaksyon dahil hindi pa naman niya nakikita yung TRO na pinalabas ngayon ng Supreme Court. Sino dahil dyan sa TRO na pinalabas ng Supreme Court? Ibig sabihin niyan, hindi pwedeng ipatupad yung naging utos ng Court of Appeals Special 15th Division na siya namang nagpabasura doon sa warrant of arrest laban kay Delfin Lee. So, ibig sabihin, kung iintindihin natin itong naging ruling ng Supreme Court lumalabas na may visa o naging legal yung pag-aresto sa kanya dahil TRO ngayon ng Supreme Court nga yung naging utos ng Court of Appeals. Sino? Lia, may balak ba o nagbigay ba ng pahayag itong kampo ni Delfin Lee kung balak nilang iapila itong TRO na ibinaba ng Korte Suprema? Sino hindi pa sila nakapagsabi ng kanilang magiging plano dahil una gusto raw nilang makita yung mismong resolusyon na nagsasabi nga na may pinalabas na TRO. Habang wala yon ay ayaw muna daw nilang magkomento at umaasa pa rin sila dun sa makukuha sana nilang order ng Court of Appeals doon naman sa kanilang hiling na mapalaya si Delfin Lee. Hindi natin alam kung ano ang magiging aksyon ngayon ng Court of Appeals kapag nalaman na rin nila itong pinalabas na TRO ng Supreme Court. Okay, so kung natuloy na itong upheld na itong legality ng arrest warrant laban kay Delfin Lee, malamang ba, Lia, tuloy na yung arraignment sa Friday nito ni Delfin Lee sa Pampanga Regional Trial Court? Kung pagbabasehan lang sino yung naging utos ngayon ng Supreme Court na pinipigilan yung utos ng Court of Appeals na nagbabasura nga ng warrant of arrest, ibig sabihin nun, yun nga ay naging legal o nagsistay pa din na may visa yung warrant of arrest. So kung susundin ng korte, pwede nilang ituloy yung arrest. Pero syempre, depende pa rin kasi yan sa magiging mga susunod na hakbang ng mga abogado rin nila. Maaari, katulad ng nabanggit mo, pwede kasi nila iapila yung naging TRO ng Supreme Court. Okay, maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo. At sa puntong ito, kakausapin natin ating kasamang si June Veneracion na nakabuntot sa convoy ni Delfin Lee na pabalik na ng Pampanga Provincial Jail. June? Chino, tumatakbo na itong mabilis na convoy nitong si Delfin Lee. Pabalik na sa Provincial Jail ng Pampanga, makaranyang dumalo sa writ of habeas corpus hearing sa Court of Appeals. Kanina, Chino, nakausap natin yung abogado niyang si Willie Rivera at umapila ito sa media na huwag naman daw sanang i-twist yung mga facts na sinasabi niya tungkol dito sa kaso na ito at huwag naman daw palagi sinasabi na binibigyan ng special treatment itong si Delfin Lee sa kanyang pamamalagi sa isang detention facility sa Pampanga Provincial Jail. Although sinabi natin sa kanya, ano pa bang matatawag natin kung nag-iisa lang yung isang preso, isang detainee sa isang kulungan. Ang sinasabi niya, nagkataon lang daw na maayos at maganda yung pagkakagawa ng Pampanga Provincial Jail. Kaya wag naman daw sanang ibunton yung CC sa kanila. Napakabilis ng takbo namin ngayon, Chino, Yes. sa isang inilipat sa ibang sasakyan itong si Delfin Lee. Kung kanina ay sa isang coaster, sa isang van, isinakay itong si Delfin Lee mula Pampanga papunta ng Court of Appeals. Pag alis niya mula sa Court of Appeals sa Maynila ay iba ng sasakyan yung kanyang nidulanan. Although wag na natin sabihin kung ano eksakto itong sasakyan na kanyang nakasakay siya ngayon sa mga sandaling ito for security reason at kabuntot nitong convoy ni Delfin Lee pabalik nga ng probinsya ng Pampanga. Ang sandamakmak na media na mula pa kaninang umaga ay bumuntot din sa kanyang convoy mula nga sa Pampanga at papunta naman dito sa Maynila. Halos same din itong grupo na ito na kasabay namin ngayon na maghahatid naman kay Delfin Lee pabalik sa Pampanga Provincial Jail. Chino, kanina paglabas niya sa compound ng Court of Appeals ay nakita natin na nakasuot ito ng vest at nagkaroon pa ng mga decoy dun sa mga paglalabasan niya pero eventually ay nakita rin ng media kung saan eksaktong lugar kung saan siya inilabas, Chino. Okay. Maraming salamat, June Veneracion. Pasado alas 10 ng umaga nang simula ng Court of Appeals ang pagdinig sa petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa negosyanteng si Delfin Lee na sinasabing utak ng bilyong-bilyong pisong housing scam. Ilang miyembro lang ng media ang pinayagang makapasok sa loob ng korte at di pinayagan ang mga kamera. Gate ng kampo ni Lee, iligal ang pag-aresto sa may-ari ng realty company na Globe Asiatic. Pero nanindigan ng mga pulis na may basihan ang kanilang arrest warrant.
Pinaharap din sa korte ang ilang opisyal ng PNP at NBI para magpaliwanag tungkol sa pagkakaaresto kay Lee.